Magandang gabi po, Quezon City. Ako po si Attorney Jimmy Bondo, taga District 4 po. Hoy, nawala. Wala ba? Nataos puso po at buong sumusuporta una sa lahat kay Congressman Bong Suntay. Kailangan po natin mag-usap ng diretso ngayong gabi. Alam ko po sa mga rally, naghahanap tayo ng mga kumakanta, mga sumasayaw. Handa ba kayo makipag-usap ng real talk ngayong gabi o gusto nyo bang magtsikahan lang tayo? Gusto nyo ba ng real talk? Ako po ay abogado ngayon, ngunit alam ko mas naaalala ninyo ako bilang singer. Tama po ba? So ano gusto nyo gawin ko? Mag-speech o kumanta na lang? Pili nyo na. Ibig sabihin, ayaw nyo ng real talk. Ganito na lang. Pwede ba akong mag-real talk sandali tapos kakantahan ko kayo bilang pasasalamat? Okay lang? Real talk lang po. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP Laban Straight. Kami po yung 10 pinili na senador ni Pangulong Duterte. Pasintabi lang po. Ito po yung real talk number 1. Ako po ay isang Duterte. Marami pong maselan na topic tungkol dyan. Tama po ba? Yung iba ayaw, yung iba gusto. Pero ako po ay may ipapaalala sa inyo. Isang bagay lamang para may maalala lang kayo sa akin. Manalo o matalo, nag-real talk ako sa inyo. Hindi ko kailangan ng palakpakan, hindi ko kailangan ng sigawan, kailangan ko ng pakikinig ninyo. Okay lang ba? Nakikinig ba kayo? Ito lang po ang huli kong sasabihin sa huling gabi ng kampanya. Nakikinig ba kayo? Ito na po. Atin po ang Pilipinas. Atin ang Pilipinas. Hindi po tayo saklaw ng ICC. Hindi po tayo saklaw ng ICC. Naririnig niyo po ba? Hindi po tayo saklaw ng ICC. Naririnig niyo po ba? Yun lang po ang gusto ko ibahagi sa inyo. Pwede ko na kayo kantahan. Pero bilang abogado, bilang Pilipino, pinapaalala ko po sa inyo, galit man kayo o hindi kay Pangulong Duterte, hindi po tayo saklaw ng ICC. Matatapos na po ang kampanya, bukas bawal na tayo mag-usap. Akalain niyo yun. Hindi na tayo makapag-usap. Tandaan niyo lang po, nakikinig pa kayo, hindi tayo saklaw ng ICC. Ang Pilipinas po ay may gumaganang piskalya at hukuman. Kung meron po tayong problema sa ginagawa ng ating mga kababayan, Pilipino, na presidente man o hindi po siya pwedeng linisin sa ibang bayan. Kayo po, ma'am, kunyari kayo, makapatay kayo. Huwag kayo papatay ha. Kunyari makapatay kayo, pwede ba kayong dalhin sa Netherlands para linisin ng mga puti? Hindi po. Hindi po. Kaya magkaisa po tayo kahit sa isa lang pong paniniwala. Ang Pilipinas po ay atin! Pinaglalaban po natin yung mga isla sa South China Sea. Pinaglalaban po natin yung mga isla, yung mga methane hydrates. Pinaglalaban natin ang Pag-asa Island, ang Kangitingan, ang Subirin. Pero yung presidente natin, hindi natin pinaglaban. Presidente na itinuwid ang Pilipinas, nilabanan ng droga at kriminalidad. Pero binigay lang natin sa ibang bansa. Bakit? Dahil kalaban po siya ng political enemies niya. Hindi po tama. Pag yan po nangyari, kahit kanino po, kahit sa mga kalaban natin sa politika, tumutol po tayo. Hindi tayo saklaw ng ICC. Pangalawa, si VP Sara, pinapa-impeach po nila. 32 million ang bumoto. 32 million na Pilipino, mas marami pa sa Pangulo. Pinapa-impeach po. Ng mga congressman na ang bumoto, mga pa isa-isang libo lamang po.
Hindi po mangyayari yan kung meron tayong Congressman Bong Suntay sa Kongreso. Hindi po mangyayari yan kung may senador kayo na katulad ko sa Senado. Kaya iboto niyo po ang Duterte. Parang awa niyo na po sa Pilipinas, hindi po sa amin. Pangatlo po, kakantahan ko na po kayo. Gusto niyo ba o wala na kayong gana? Isa lang po muli, pakiusap. Nakikinig ba kayo? Alam niyo po, real talk number 3. Last na to, nasakit na ako. Real talk number 3. Alam niyo po, mga kababayan ko sa District 4 dito sa Quezon City. Nakikinig pa ba kayo? Inggit na inggit po ako sa mga kasamahan ko sa politika na galing sa probinsya. Yan po ang totoo. Inggit na inggit ako. Kasi po, pag taga-Pampanga ka, kapag taga-Davao ka, kapag taga-Cebu ka, meron silang pride na iboboto ko yan, taga-Cebu yan. Iboboto ko yan, taga-Davao.